Hello guys, hello, this is for Aquarius. Aquarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Aquarius. This is general reading, so I hope na makaresonate kayo. So please comment down below guys. Aquarius, kung bago ka sa channel ko, please paki-like and share and subscribe na. Mag-subscribe ka na para pag nag-upload ako, ikaw yung unang panood. And i-press mo ang notification bell button para ikaw agad yung makakakita ng mga post ko. Okay, for the Aquarius, this is one-sided relationship, transportation. Okay. Aquarius, babae ka man or lalaki, please comment down below. Nanonood ka ba? Sabi ng baraha mo dito, possible na ikaw ay magta-travel. It's either by car, by train, by plane, or ano man na travel ang gagawin mo. You need to be careful kasi baka ikaw to, yung katabi mo bigla kang ma-in love, or ikaw, mag-iingat ka sa katabi mo or kung sino man yun ang makikita mo dyan. Kasi pwedeng may mga one-sided relationship na mangyayari sa travel na yan or sa loob ng train, aeroplano, airport, or whatever. Okay. Okay. Visions and vulnerability. So, Aquarius, nakikita ko sa'yo dito na sa usaping love life to guys ngayong buwan ng June, sinasabi ng baraha sa'yo na masyado kang matigas. Ano yung sinasabing matigas? Like, halimbawa nag-aaway kayo ng karelasyon mo ngayong June, nakikita ko sa'yo dito na parang wala kang compassion ba? Parang ang tigas-tigas mo. 'Di ba? Yung parang pakiramdam mo ayaw mo magpatawad. Tumatas siguro yung pride mo, yung value mo sa sarili mo, pero sinasabi ng baraha sa'yo dito na buksan mo daw yung puso mo. Hayaan mo yung sarili mo na maging malambot. 'Di ba? Maging malambot kasi pag alam mo sa relationship, marami akong nababasa. Like, mga mag-asawa daw, they are posting it. Proud pa sila na sinasabi nila, alam nyo, yung asawa ko, yung pera niya, pera ko. Yung pera ko, pera ko. Pero yung babaeng yan na nagsasabi sa mga social media, wala naman siyang trabaho. So, diba, parang ang bag niya lang is mabigat. And they're proud na parang, ay, yung asawa ko, pagod na siya. Pag-uwi niya, siya pa yung magluluto, maglilinis, maglalaba, mag-aalaga ng anak namin, di ba? Alam niyo sa partnership, sa love life, walang walang powerful dyan na dapat yung babae under niya yung lalaki. Dapat yung lalaki under niya yung babae. Kasi dalawang tao yan na magkaiba. Magkaiba sila eh. And they are together para maging one. Hindi para mag-compete na ganito, ganyan. Dapat powerful yung isa, ganyan. Kasi pag gano'n yung, walang peace of mind yan, dapat kahit na i-post pa nila sa social media na sobrang happy sila, like sinasabi na happy wife, happy life. No, hindi gano'n eh. Kasi sa totoong buhay, tanungin mo, because me, personally, dati nagtatrabaho ako sa isang kumpanya. Okay, nagtatrabaho ako sa isang kumpanya. And may katrabaho ako na mga 2 seat apart siya sa akin. 2 seat apart. Tapos makikita mo sa kanya, exhausted talaga siya. Pag dating niya pa lang sa opisina, pagod na siya. Minsan natutulog pa siya. Tapos tatawagin siya ng boss. Kasi nakikita siya sa CCTV, ganyan. Tatanungin siya, hindi ka ba natulog kagabi? 'Di ba? Sasabihin niyo, hindi, kasi ako yung nag-alaga ng baby ko, kasi yung asawa ko, nag-away kami, ganyan. Siya sa ibang kwarto, ako sa ibang kwarto natulog. Parang ganyan. And
noon, mga December ata yun, yung may Christmas party yan eh. Team building tawag doon. Bigla siyang umiiyak. Iyak siya ng iyak. May, parang pinainom pa lang siya ng boss namin ng ano eh, ng isang, ano, alcoholic drinks. Pero, ano pa lang eh, isang baso pa lang ata yun. Iyak na siya ng iyak kasi lahat kami pinabayaan namin siya na umiyak. And, ako, ang edad ko noon is, ano pa lang ako eh, 21 ata ako noon, 21 or 22. So, nung time na yon, nung wala akong boyfriend, walang manliligaw sa akin, wala akong ano, kasi nakafocus na ako sa job. Nang araw na yon, hindi ko yun makakalimutan kasi tumatak yun sa utak ko eh. Umiiyak siya, lalaki. First time ko yun makakita ng lalaking umiiyak. Tapos sinasabi niya sa amin lahat ng sama ng loob niya doon sa babae, sa asawa niya. Sinasabi niya pagod na daw siya. Pero wala siyang ano eh, wala siyang at that time ang uso pa lang ata noon is Friendster or bago lang yung Facebook noon, bago lang. Basta yung pinopost ng asawa niya, palaging sinasabi, happy wife, happy life. Sweldo na ng asawa ko, tas nandito sa akin, ganyan. Pero totoo yun kasi after ng sweldo, para siyang nakakaawa siya. 'Di ba? Siya yung nagtatrabaho, tapos sobrang hirap pa ng trabaho namin. 'Di ba? Minsan kailangan ng focus yung trabaho namin eh. Kailangan ng focus, hindi ka dapat na inaantok kasi buong produkto masisira pag inantok ka kasi lahat magkakamali. Okay? And then nakita ko ng gabing yon na parang ay masama pala yun na parang aandirin mo yung lalaki, proud ka pa, ganyan. Kasi yung lalaki, sobrang umiyak talaga siya. Umiyak siya, sinabi niya na hindi niya na daw kaya, ganyan, ganito. Tapos napapagod na daw siya, nape-pressure daw siya kasi ganito, ganyan, di ba? So, yun yung gabi na na-realize ko, kailangan talaga na sa pag-aasawa, yung nanay, yung tatay, dapat you're working together. Ako I was born sa family na gano'n Nagtatrabaho yung father ko, nagtatrabaho yung mother ko. And silang dalawa talaga, iisa talaga sila. Na isa lang yung purpose nila. Magtrabaho silang dalawa, walang under dyan, walang powerful sa kanilang dalawa. Pareho silang humble together na pag yung isa may pagkakamali, magsusorry. Hindi sila yung klase ng couple na pag mag-aaway, nasa ibang kwarto. Hindi. Magkaaway man sila, magkatabi pa rin sila hanggang sa kung kailan. Pero hindi naman tumatagal ng 12 hours yung away ng parents ko. Yun yung proud ako. No? And doon sa gabing yon, December yon, sa team building namin, doon ko na-realize kung sabi ko ay I'm super grateful and thankful. Thank you Lord for having a parent na hindi katulad na itong asawa na ito na grabe ka. Basta kaya ngayon na medyo maedad na kami, pag nagkikita kami ng mga dati kong katrabaho, minsan sa chat naaalala namin yon. Sabi namin, ngayon iwalay na yan iwalay na yung mag-asawa na yun. Tapos yung lalaki, single siya until now. Yung babae, nakatatlo na atang asawa, papalit-palit. Kasi wala talagang tatagal na ugali sa kanya. Parang ganun. Okay, so eto na. Dito na tayo. Okay, so yun. Sa iyo, Aquarius, huwag mong gagawin yan. Kasi, lalo na sa, mag-asawa kayo. Lalo na, ikinasal kayo sa simbahan. Walang powerful sa inyong dalawa. Pareho kayong weak na individual na pinagsama na kailangan maging strong together. Okay? Okay. Wow. So, dito sinasabi ng Barasa yon na you are ready sa kung ano man na grasya,
blessings na darating sa'yo. So, patiently waiting ka, and sinasabi ng bara sa'yo na, wow, napakagaling mo naman Aquarius, mag-manage ng patience mo, parang ganun. So, yun, this one is, sinasabi ng bara sa'yo na kung ano yung minamanifest mo, kung ano yung tinatrabaho mo, walang masasayang dyan. Okay? Just continue manifesting, just continue working, just continue everything na alam mo na obligasyon mo. Okay? Okay, Ten of Pentacles, Six of Cups, Seven of Wands, and Five of Cups. Okay, so Ten of Pentacles, Six of Cups, Seven of Wands, Five of Cups. Dito sa baraha mong ito, makikita mo na, yun, nasa huli yung pagsisisi, diba? Related dyan sa barahan, sa kiniwento ko sa inyo, na parang sinasabi na, kailangan natin na pag-isipan lahat ng ginagawa natin, desisyon natin sa buhay. Wag mo nang balikan yung mga nangyari sa past. And lalo sa pera, protectionan mo yung pera mo ha, yung pinaghirapan mo. Wag kang gastos sa mga walang kwentang bagay. Protectionan mo kung halimbawa na hirap ka dyan sa trabaho mo yan. Ako, dapat maging kuripot ka. Okay, the Tower and the Ten of Swords. So, lahat daw ng masasamang panaginip, pagbagsak sa buhay mo ay tapos na yan. Okay, King of Wands. This is fire sign energy. So, nakikita ko sir dito. You're dealing with a fire sign and Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. So, isang napaka-unexpected na encounter. Pwedeng love life. Pwedeng dalawang lalaki, kung babae ka, na posibleng may in love sa'yo. Okay? Or pwede din dito na trabaho siya. So, nahihirapan ka, posibleng mahirapan ka sa mga ino-offer sa yung trabaho or sa mga gusto mong pasukin na pwedeng pagkakitaan. Okay? Thank you guys. Bye!